Minsan, isang maliit na kutsilyo lang ang kailangan para wasakin ang mundo mo. Hello, ako si Mara, 27 anyos, taga Baguio City. Sa edad kong ito, akala ko'y sanay na ako sa mga pagsubok sa buhay, pero ang nangyari sa akin nitong mga nakaraang buwan ay parang pelikula lang, masakit, matindi, at puno ng panlilinlang. Ito ang kwento ng pagtataksil, pagtatangka ng panlilinlang, at pagharap sa katotohanang halos gumuho ang lahat ng aking inaasahan. Isang gabi, habang naghahanda ako ng hapunan sa maliit naming kusina sa isang munting bahay sa Barangay Kabayan, naramdaman ko ang biglaang tensyon sa paligid. Nagpuputol ako ng sibuyas nang maramdaman kong may nakamasid. Ang tunog ng kutsilyo na tumama sa chopping board ay parang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Sa likod ng malabong salamin ng aming pintuan, may isang anino. Payat, nerbyosong mabilis ang mga galaw, hindi si Claire ang asawa ko dati, na palaging kalmado at may disiplina. Ang anino ay si Rachel, kapatid ni Claire. Alam kong may dala siyang balita na magpapabago ng lahat. Inilapag ko ang kutsilyo, pinunasan ang kamay, at huminga ng malalim ng 5 ulit. Bago pa man ako makalakad, bumukas na ang pinto. Nakatanaw siya na mistulang nakakita ng multo. O mas masahol pa, ang katotohanang matindi kaysa sa anumang multo. Hinayaan ko siyang pumasok, inupuan sa tabi ng kusina, habang muling bumalik ako sa pagpuputol ng sibuyas. Ang pagputol ay naging ritmo ng puso ko. Matatag, kontrolado, at walang emosyon. Tinitigan niya ako na parang baliw, naghihintay ng pagsabog ng galit, luha, o sigawan. Pero wala akong ibinigay sa kanya. Kasi si Rachel ay hindi lang basta nagdadala ng balita. Siya ang huling piraso ng puzzle na matagal ko nang hinahanap. Sinabi niya na buntis si Claire, at posibleng hindi akin ang bata. Tumigil sandali ang kutsilyo sa pagpuputol, pero hindi ako nagpadala. Kontrolado ko ang sarili ko tulad ng isang doktor na kalmado sa gitna ng operasyon. 3 buwan na akong nagmamarcha sa isang tahimik na digmaan, sinusubaybayan ang bawat galaw ni Claire, ang mga pekeng business trip, mga tawag sa banyo, pagbabago ng pabango, at mga tseke sa Uber rides na hindi niya maipaliwanag. Ang lahat ng ito ay nakadokumento sa isang asul na notebook na nakatago sa drawer sa ilalim ng mga medyas. At ngayon, narito si Rachel, dala ang huling salinlahi ng kanyang pagtataksil, isang bata. Hindi ko na kinaya ang emosyon noon, nasira na ako nang makita ko ang resibo mula sa Black Ridge Cabins sa bulsa ng jacket ni Claire. Romantikong weekend na ginanap habang ako ay nasa Maynila para sa isang business meeting. Ngayon, habang hawak ko ang notebook, habang tinitingnan si Rachel na nagtataka sa katahimikan ko, alam kong nagsimula na ang tunay na laro. Ipagpatuloy mo, sabi ko sa kanya. Simulan mo sa umpisa. Anong sinabi ni Claire? Ano ang mga plano niya? Dapat malaman ko lahat, at siya'y nagsimulang magsalita. Ang bawat salita ay parang tubig na tumutulo mula sa tumagas na gripo. Hindi ko pinutol, pinakinggan ko ng maigi, iniimbak sa utak ko, isang matiyagang hukuman ng katotohanan laban sa kasinungalingan. Ang tahimik kong paghihintay ay nagsimula, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa isang malalim na plano, isang diskarte na ipapakita ko sa mundo na kahit gaano man kalaki ang pagtataksil, may kapangyarihan pa rin ang isang taong may pasensya. At sa likod ng lahat ng ito, ang asul na notebook, ang aking sandata laban sa kasinungalingan ni Claire. Sa likod ng mga pader ng aming bahay sa Baguio, unti-unting lumalalim ang gabi. Ang lamig ng hangin ay parang sumasabay sa malamlam na ilaw ng kusina habang si Rachel ay walang tigil ang kwento. Hindi ko na pinutol, bagkus pinakinggan ko ng mabuti bawat detalye mula sa mga lihim na tawag, mga paglalakbay na hindi ko akalain, hanggang sa mga plano ni Claire na unti-unting napagtanto kong hindi lang basta-basta pagtataksil ang kanyang ginagawa. Isang maingat na pagtatayo ng istorya para sa kanya. Para ipakita sa lahat na ako ang masama, ang asawa na walang malasakit, ang dahilan ng lahat ng problema. Habang si Rachel ay nagkukwento, nakita ko ang kanyang mga kamay na mahigpit na kumakapit sa kanyang bag, mga mata na puno ng kaba pero may halong galit. Alam kong hindi madali para sa kanya ang mga sinasabi, pero mas mahirap pa para sa akin ang tanggapin ito. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili akong kalmado, isang bayani sa sarili kong istorya na hindi nagpapakita ng kahinaan.
Nabanggit niya na balak ni Claire na ipaalam sa pamilya ang kanyang pagbubuntis sa isang salusalo sa susunod na linggo, isang simpleng pagtitipon na puno ng mga kandila, champagne at mga ngiting puno ng pagkukunwari. Doon sisimulan ni Claire ang kanyang bersyon ng katotohanan. Ang kwentong ako raw ay asawa na abala sa trabaho, malamig at hindi mapagmalasakit. At sa likod ng lahat ng iyon, ang pagbubuntis na magsisilbing panangga niya para hindi ako makaalis. Napatingin si Rachel sa akin, tila ba sinusubukang basahin ang reaksyon ko, pero hindi niya makita ang anumang emosyon. Takot siya sa katahimikan mo, sabi niya. Takot siya na alam mo na lahat, at naghihintay ka lang ng tamang sandali. Ngumiti ako ng bahagya. Isang ngiti na matagal ko nang hindi na ipakita. Isang ngiti ng taong may hawak ng kontrol kahit ang mundo ay umiikot sa paligid niya. Alam kong tama ang sinabi ni Rachel. Alam kong matagal ko nang alam ang mga ito, ngunit pinili kong manatiling tahimik. Hindi dahil sa takot o panghihina, kundi dahil ang tahimik ay pinakamalakas na sandata ko laban sa mga taong nagtatangka akong sirain. Magandang balita iyan, sabi ko sa kanya habang inaabot ko ang asul na notebook, dahil may hawak akong lahat ng piraso ng puzzle na ito. At sa araw na yon, hindi si Claire ang magwawagi. Nang pauwiin ko si Rachel, napansin ko ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Parang hindi na siya takot sa akin, kundi sa kahihinatnan ng mga balitang dala niya. Magkahiwalay man ang aming mga landas, pareho kaming may iisang layunin, ang katotohanan. Pagkatapos niyang umalis, muling bumalik ako sa kusina. Ang asul na notebook ay nakabukas sa harap ko, puno ng mga tala, resibo, screenshot, mga listahan ng tawag, at mga schedule na hindi ko kailanman pinapabayaang makalimutan. Ang bawat pahina ay kwento ng pagtataksil, ngunit higit sa lahat, ito ay kwento ng aking pasensya at paghahanda. Sa bawat pagputol ng sibuyas, ramdam ko ang bigat ng aking misyon. Hindi ito lamang tungkol sa pagtatapos ng isang kasinungalingan, kundi tungkol sa pagsisimula ng isang bagong yugto. Isang yugto kung saan hindi na ako magiging biktima ng mga panlilinlang, kundi ang tagapamahala ng aking kapalaran. Habang tumitindi ang hangin sa labas, alam kong malapit nang dumating ang gabi ng paglilitis, ang gabi na ilalantad ko lahat sa harap ng liwanag ng katotohanan. At sa oras na iyon, walang puwang para sa mga kasinungalingan, walang lugar para sa mga pagtatakip, at higit sa lahat, walang paraan para makaiwas si Claire sa hustisya. Handa na ako. At ang asul na notebook ang aking sandata. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon, isang hapon sa aming tahanan sa Baguio kung saan nagsimula ang lahat. Ang araw na unti-unting bumukas ang pinto ng katotohanan sa harap ko. Habang nakaupo sa hapagkainan, nakatitig ako sa mga sulat sa asul na notebook na tila ba mga lihim na nais ipagtapat sa akin ng aking asawa, si Claire. Ang mga tala ay sunod-sunod na ebidensya ng pagtataksil, mga tawag sa telepono na nililihim, mga resibo mula sa mga hotel sa Tagaytay at Baguio, mga petsa na nagtatapat sa mga peking business trips, at mga pangalan ng mga taong hindi ko dapat kilala. Sa bawat pahina, unti-unting bumibigay ang mga piraso ng puzzle na matagal ko nang iniisip ngunit ayaw kong paniwalaan. Nakilala ko si Luke, ang lalaki sa likod ng pagtataksil. Isang matagal ng kaibigan ni Claire, ngunit higit pa iyon. Isang lihim na pag-ibig na hindi ko inaasahan. Isang lalaki na may asawa at 2 anak, abala sa kanyang corporate world sa Makati, ngunit lihim na naglalakbay sa Baguio para makipagtagpo kay Claire. Ang pangalan niya ay palaging lumalabas sa tawag ni Claire tuwing gabi, habang ako ay abala sa trabaho. Bawat detalye ay maingat kong iniimbak. Hindi ito simpleng pagtataksil. Ito ay isang maingat na laro ng mga kasinungalingan at panlilinlang. Ang resibo mula sa isang cabin sa Meton Pulag na napuntahan niya habang ako ay nasa Maynila para sa isang conference ay ang unang malinaw na ebidensya. Hindi ito aksidente o pagkakamali. Ito ay isang sinadyang pagtataksil. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamatindi ay ang balitang dala ni Rachel na buntis si Claire at posibleng hindi akin ang anak. Habang binubuklat ko ang notebook, napagtanto kong si Claire ay hindi lang basta nagtataksil. Ginagamit niya ang pagbubuntis bilang panangga, isang paraan para ako'y itali sa kanya para pigilan akong umalis sa buhay niya.
Ang isang buhay na dati ay puno ng pag-ibig at pangarap, ngayon ay nabalot ng kasinungalingan at pagtataksil. Hindi ko mawari ang sakit ng damdamin, ngunit pilit kong kinokontrol ang sarili. Hindi ako umiiyak, hindi ako sumisigaw. Sa halip, pinipili kong maging kalmado, matatag, isang estratehiya na natutunan ko sa aking mga taon sa negosyo. Ang bawat hakbang ay dapat maingat, ang bawat desisyon ay dapat pinag-isipan. Habang naririto ako, nakaupo sa kusina, hawak ang asul na notebook, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Hindi lang ito laban ng dalawang tao. Ito ay laban para sa aking dignidad, para sa aking kinabukasan, para sa katotohanang dapat mabunyag. At sa likod ng lahat ng ito, ang isang tanong ang patuloy na bumabalik sa isip ko. Paano ko haharapin ang babaeng minahal ko ng lubusan? Na ngayon nagiging kalaban ko sa isang laban na hindi ko inasahan, ngunit isang bagay ay malinaw, hindi ako papayag na matalo. Handa akong harapin ang anumang pagsubok kahit gaano pa ito kasakit, dahil sa likod ng bawat kasinungalingan, mayroong katotohanan na naghihintay na mailabas sa liwanag at ako ang taong maglalantad nito. Hindi naging madali ang unang bahagi ng labanan. Sa mga sumunod na araw, unti-unting lumalim ang mga bakas ng pagtataksil na inaabot ko mula kay Claire. Pero hindi lang ito basta mga lihim na tinatago sa mga liham o tawag sa telepono. Ito ay isang maingat na orkestrasyon ng mga kilos, ng mga palabas na ginawa niya sa harap ng pamilya, mga kaibigan, at maging sa akin. Isang gabi, habang ako'y nag-aayos sa kusina ng aming maliit na bahay sa Baguio, naramdaman kong may kakaibang enerhiya. Si Claire ay muling bumalik ng maaga sa bahay. Hindi siya tulad ng dati. Ang kanyang mga mata ay mapupungay, ang mga kamay ay nanginginig, at ang mukha ay may halong pagod at takot. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa na bahagyang nagpapakita ng kanyang balikat at isang mahabang palda na kulay pastel. Ang kanyang mga alahas ay minimal lamang, isang pares ng maliliit na hikaw at isang simpleng kwintas na yari sa perlas. Ngunit sa kanyang kilos, ramdam ko ang pagtatangka niyang magmukhang mahina at nangangailangan ng suporta. Lumapit siya sa akin at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, niyakap niya ako ng mahigpit. Umiyak siya, sabi niyang napapagod na siya sa trabaho, sa pagbubuntis, sa lahat ng nangyayari. Ang mga salita niya ay puno ng emosyon, ngunit sa likod ng mga iyon, alam kong may mas malalim siyang nililihim. Habang hinahaplos ko ang kanyang likod, pilit kong kinokontrol ang aking damdamin. Alam kong ito ay bahagi ng kanyang taktika, ang pagpapakita ng kahinaan para makuha ang aking simpatiya. Ngunit sa kabila ng pain na dulot ng pagtataksil, hindi ako nagpakita ng galit o pagkadismaya. Sa halip, naging kalmado ako, isang tagapagtanggol ng aking sarili sa gitna ng unos. Patuloy akong nagbalik sa asul na notebook na puno ng mga tala. Habang si Claire ay nagpapanggap na mahina, ako naman ay nagtitipon ng mga ebidensya na magpapatunay ng kanyang mga kasinungalingan. Mga tawag mula kay Luke na hindi niya maipaliwanag, mga kwento na hindi tugma sa mga oras na sinabi niya, at mga resibo mula sa mga lugar na hindi niya dapat puntahan. Ang bawat hakbang ko ay parang isang chess game, bawat galaw ay pinag-iisipan ng mabuti, bawat desisyon ay may malalim na dahilan. Hindi ako nagmamadali dahil alam kong ang tunay na lakas ay nasa pasensya at diskarte. Sa gitna ng lahat ng ito, si Rachel ang aking tanging kakampi. Tuwing linggo, nagkikita kami sa isang maliit na kapehan sa La Trinidad, isang lugar na tahimik, malayo sa mga mata ng iba. Dito niya ibinabahagi ang mga bagong impormasyon tungkol kay Claire, mga lihim na hindi pa niya nasasabi sa akin. Sa mga pagkakataong iyon, nakikita ko ang kanyang mata, isang halo ng galit, takot, at pag-asa. Galit dahil sa pagkakanulo ng kapatid, takot dahil sa hindi niya alam kung ano ang kahihinatnan ng lahat, at pag-asa na sa wakas ay may makikinig at tutulong sa kanya. Habang nagkakape kami, iniisip ko, hindi lang ito laban para sa akin. Isa itong digmaan na may mga panig na sugatan, mga pusong nagdurusa, at mga kaluluwang naghahanap ng hustisya. At habang nagtatapos ang gabi, habang nililinis ko ang mga plato sa kusina, muling tumingin ako sa asul na notebook. Sa bawat pahina, sa bawat detalye, naroon ang aking lakas, isang matibay na pundasyon para sa labanang hindi ko papayagang matalo. Handa na akong harapin ang susunod na yugto ng aking buhay,
Handa na akong harapin si Claire. Hindi ko malilimutan ang gabi ng pagbubukas ng tunay na labanan. Sa araw na iyon, nagising ako ng maaga sa aming bahay sa Baguio habang ang hangin ay malamig at ang mga ulap ay mababa sa kalangitan. Alam kong darating na si Claire pabalik mula sa kanyang trabaho sa Maynila. Hindi ko na kailangan pang tanungin kung ano ang kanyang dala. Alam kong dala niya ang mga lihim na matagal kong hinahanap. Pagpasok niya sa aming tahanan, ramdam ko agad ang tensyon sa kanyang mga galaw. Ang kanyang puting blusa ay mas maayos ngayon, may bahid ng pagiging elegante, at ang kanyang buhok ay inayos na parang handa siyang harapin ang mga tao sa isang espesyal na okasyon. Ngunit ang kanyang mga mata, bagamat puno ng tapang, ay may bahid ng kaba. Dala niya ang isang maliit na sobre, isang lihim na babala, isang simula ng pagtatapos. Habang siya ay naglalakad patungo sa kusina, hindi kami nagpalitan ng salita. Ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Ako ay nakatayo sa tabi ng mesa, hawak ang asul na notebook na puno ng mga talaan. Ito ang aking sandata, ang aking ebidensya laban sa mga kasinungalingan. Biglang inilapag niya ang sobre sa mesa. Ang mga mata namin ay nagtagpo, isang sagupaan ng mga damdamin na matagal nang nakatago. Unti-unti niyang binuksan ang sobre at inilabas ang mga dokumento. Mga larawan, mga tawag, mga resibo, at isang liham mula sa kanyang abogado. Ang mga ito ay mga ebidensya ng kanyang pagtatanggol, ng kanyang bersyon ng kwento. Ngunit ako, kalmado at matiwasay, inilatag ko rin ang aking ebidensya. Ang lahat ng aking nakalap sa asul na notebook, mga tawag sa telepono, mga resibo mula sa mga hotel sa Tagaytay, mga tala ng mga tawag na nililihim, at ang pinakamahalaga, ang tala ng pagbubuntis na dala niya. Nagsimula ang aming pag-uusap na puno ng tensyon. Hindi ito naging sigawan o pag-iyak, kundi isang tahimik na labanan ng mga salita, ng mga pangangatwiran, at ng mga pagtatanggol. Ang bawat salita ay parang espada na hinihila sa hangin, naghahanap ng puwang sa depensa ng kabilang panig. Ipinaliwanag niya ang kanyang panig, ang mga dahilan ng kanyang mga galaw, ang mga paghihirap sa trabaho, ang mga pagod na dulot ng pagbubuntis. Ngunit sa bawat paliwanag niya, pinapalakas ko ang aking argumento gamit ang mga ebidensya na aking nakuha. Hindi ko siya pinapasa sa emosyon, kundi sa katotohanan. Sa gitna ng aming pag-uusap, napansin ko ang isang lihim na pagbabago sa kanyang mga mata, ang pagkabigla, ang pangamba, at ang pagtanggap. Naintindihan niyang hindi na siya makakalayo sa mga ebidensyang hawak ko. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Ito ay simula lamang ng isang mas malalim na laban na haharapin namin. Ang laban na hindi lamang para sa amin, kundi para sa kinabukasan ng anak na kanyang dinadala. Habang lumalalim ang gabi, nagpasya akong magplano ng mga susunod na hakbang. Hindi na ito tungkol sa galit o sakit, kundi sa hustisya at katotohanan. At sa likod ng lahat, ang asul na notebook ang patuloy kong gabay. Ang laban ay nagsimula na, at hindi ako titigil hanggang sa makamit ko ang hustisya. Hindi ko inaasahan na sa kabila ng lahat ng ebidensyang hawak ko, ang pinakamahirap na bahagi ay ang mga sandaling tahimik ang paligid. Ang mga sandaling unti-unting bumabalik ang mga alaala at ang mga tanong ay pumipintig sa puso ko. Habang nakaupo ako sa kusina, pinagmamasdan ang asul na notebook na nakabukas sa mesa, na parang isang sining ng mga kasinungalingan at pagtataksil. Naisip ko kung paano nagbago ang kwento ng buhay ko. Dati, si Claire ang kasama ko sa bawat pangarap, sa bawat plano. Ngayon siya ang dahilan ng aking pag-aalinlangan, ng aking pag-iingat. Habang iniisip ko ang lahat ng ito, si Rachel ang muling tumawag sa akin. Ang kanyang boses ay puno ng kaba at takot. Mara, may bago akong narinig. Si Luke, ang lalaki ni Claire, may problema na sa trabaho. May internal investigation sa kumpanya niya sa Makati, sabi niya. Hindi ko maipaliwanag ang halo ng emosyon na naramdaman ko. Sa isang banda, may bahid ng kasiyahan dahil unti-unti nang bumabagsak ang mundo ng pagtataksil. Ngunit sa kabilang banda, may lungkot dahil alam kong ang sakit ay hindi agad mawawala. Sinabi ni Rachel na si Claire ay tila nasa gilid na ng pagkawasak. Tumatawag siya ng paulit-ulit, umiiyak at halos hindi makontrol ang sarili. Ngunit ako, nanatili akong kalmado tulad ng dati. Alam kong ang emosyong ito ay bahagi lamang ng isang mas malaking laro. Si Claire ay magtatangkapang magpanggap na biktima, sabi ni Rachel.
Gagamitin niya ang pagbubuntis para ipakita na siya ang naapi. Ngumiti ako ng bahagya. Alam ko ang klase ng taong kinakaharap ko. Hindi ako papadala sa mga luha o sa mga palabas. Kasi sa likod ng lahat ng iyon ay isang babaeng matalino, isang babaeng marunong magplano, magmanipula at magtago ng mga lihim. Napatingin ako sa asul na notebook at naalala ang mga salita ko noon. Emosyon ay kahinaan. Impormasyon ang tunay na lakas. At ngayon, higit kailanman, kailangan kong manatiling matatag at gamitin ang aking pasensya bilang sandata. Habang nagtatapos ang gabi, naisip ko na ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ako'y handa na akong harapin ang lahat ng susunod na pagsubok, kahit gaano pa ito kahirap. Minsan, ang pinakamalakas na sandata ay ang katahimikan at ang pagtitiis. At ako ay tahimik na naghahanda para sa huling yugto ng laban. Akala ko'y tapos na ang lahat ng dumating ang hindi inaasahang balita na parang kidlat sa madilim na langit ng aming buhay dito sa Baguio. Isang gabi, habang nagkakape kami ni Rachel sa isang maliit na kapehan sa La Trinidad, may ipinadala siyang mensahe na nagpalit ng takbo ng lahat ng aking plano. Claire, nagkaroon ng lihim na pagpupulong sa kumpanya ni Luke, sabi niya. Ang boses ay may halo ng kaba at pagkabigla. Sinasabing may ebidensyang pinaghihinala ang paglalagay ng pera sa pribadong account. Malaki ang posibilidad na masangkot siya sa panlilinlang. Hindi ko malaman kung anong mas masakit, ang pagtataksil ni Claire o ang pagkababaon ng lalaki sa likod ng lahat ng ito sa isang mas madilim na mundo ng panlilinlang at pandaraya. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang kakaibang kalmadong bumalot sa akin, isang kalmadong dulot ng kaalaman na unti-unting bumabagsak ang gusali ng kasinungalingan sa paligid ko. Paano mo nalaman ito? Tanong ko kay Rachel habang pilit kong tinatago ang kaba sa aking boses. May mga taong nagmamasid, sagot niya. Si Claire ay nagpadala ng mga mensahe kay Luke na puno ng takot at paninisi. Parang siya na ang nawawala sa kontrol. Sa puntong iyon, napagtanto ko na ang entablado ay nagsimula ng magbago. Ang babaeng dati kong minahal ay hindi na ang babae na aking kilala. Siya ay naging isang manlalaro sa isang mas malaking laro ng kapangyarihan at kaligtasan. Ngunit ang tunay na nakakagulat ay ang balitang dala ni Rachel tungkol sa plano ni Claire na lapitan siya upang kumbinsihin na makipag-usap sa akin. Balak niyang gawing mukha ng isang babaeng nagdurusa, isang ina na iniwan ng asawa upang makuha ang simpatya ko. Plano niyang magkunwaring malapit ng mabaliw, sabi ni Rachel, gagamitin niya ang mga luha bilang armas. Napailing ako sa balitang iyon. Alam kong si Claire ay bihasa sa mga ganitong klase ng laro, ang paggamit ng emosyon bilang sandata. Ngunit ako ay hindi na ang lalaking madaling maapektuhan ng mga palabas. Sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang mag-isip kung paano nagbago ang lahat. Ang babaeng dati kong minahal ay naging isang estranghero sa mundong ito. Ang mga luha at mga halik ay naging mga armas na ginagamit sa isang digmaan kung saan ako ay hindi basta-basta magpapatalo. Habang tinatapos namin ang aming kape, alam ko na ang laban ay palalalim pa. At sa likod ng lahat ng ito, ang aking asul na notebook ay patuloy na nag-iingat ng bawat lihim, bawat katotohanan na magbibigay liwanag sa aking landas. Handa na akong harapin ang kahit ano paman ang ibato ng buhay, sapagkat sa likod ng bawat pagtataksil, may isang mandirigma na handang lumaban. Hindi ko inakala na ang mga susunod na araw ay magdadala ng higit pang kaguluhan sa buhay ko. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa aming bahay sa Baguio, may narinig akong kaluskos mula sa sala. Sa dilim, napansin ko ang mga anino na gumagalaw, maliit, tahimik, at halos hindi napapansin. Ngunit para sa akin, ang mga ito ay senyales ng pagbukas ng pinto ng isang bagong yugto. Sa aking pag-iingat, pinasok ko ang sala at nakita ang isang maliit na kamera na nakatago sa loob ng isang smoke detector. Hindi ito basta-basta. Ito ay isang lihim na instrumento na inilagay ni Claire upang subaybayan ang bawat galaw ko. Ang damdamin ko ay naghalo, may halong pagkabigla, galit at higit sa lahat, kalmadong pag-unawa. Alam ko na ang laban namin ay hindi lang emosyonal, kundi isang digmaan na puno ng taktika at estratehiya. Nilinis ko ang kwarto at tinanggal ang mga kamera, ngunit alam ko na ito ay isang babala,
Isang paalala na kahit saan ako magpunta, may mga mata na nakamasid. Ngunit sa halip na matakot, lalo akong nagpasya na patatagin ang aking sarili at magpatuloy sa aking plano. Samantala, si Rachel ay patuloy na nagdadala ng mga bagong impormasyon. Sa aming mga lihim na pagkikita sa isang tahimik na kapehan sa La Trinidad, ibinahagi niya ang mga plano ni Claire na gagamitin ang pagbubuntis bilang sandata, isang paraan upang makuha ang simpatya ng pamilya at mga kaibigan at upang pigilan ang anumang laban na aking sisimulan. Ngunit higit sa lahat, ibinunyag ni Rachel ang mga lihim na usapan ni Claire at Luke, mga pag-uusap na puno ng takot, pangamba at mga plano kung paano haharapin ang paparating na unos. Ang mga ito ay mga detalye na nagbibigay liwanag sa madilim na bahagi ng kanilang relasyon at nagpapakita ng tunay na kulay ng kanilang pagkatao. Habang pinagmamasdan ko ang asul na notebook, naalala ko ang mga salita na minsang sinabi ko sa sarili. Pasensya ang pinakamatalim na kutsilyo sa lahat. At ngayon, higit kailanman, ang pasensya ang aking magiging sandata sa pagharap sa mga pagsubok na ito. Ang gabi ay unti-unting lumalalim, at habang ang mga bituin ay kumikislap sa langit ng Baguio, alam ko na ang laban ay papalapit na sa kanyang sukdulan. At sa sandaling iyon, naramdaman ko, ang bagyong matagal na nating iniiwasan ay ngayoy unti-unting paparating, at ako ang magiging kidlat na tatawid sa madilim na kalangitan ng ating buhay. Sa paglipas ng mga araw, ang tensyon ay unti-unting lumalakas, parang apoy na hindi na mapigilan ang pagliyab sa loob ng isang tuyong gubat. Ang bawat sulok ng aming bahay sa Baguio ay tila naging entablado ng isang madilim na dula, kung saan ako at si Claire ay mga aktor na may kanya-kanyang lihim at maskara. Isang gabi habang nakaupo ako sa sala, muling bumalik si Claire nang hindi inaasahan. Ang kanyang hitsura ay kakaiba, ang kanyang buhok ay maluwag na dumadampi sa balikat, ang kanyang damit ay isang simpleng itim na blusa na bahagyang nagpapakita ng kanyang leeg at mga balikat na may halong lambing at misteryo. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon, isang timpla ng pagod, takot at pag-asa. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman ko ang init ng kanyang mga kamay na humahawak sa akin. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-iyak at pagsisisi. Mara, patawarin mo ako. Alam kong nasaktan kita. Pero kailangan nating ayusin ito para sa anak natin. Ngunit sa likod ng mga iyon, naramdaman ko ang isang malakas na alon ng tensyon. Ang laban ay hindi pa tapos. At sa halip na humina, lalo lamang itong tumindi. Habang nakaupo kami, naglabasan ng mga damdamin, mga luha, mga pangako, mga salita na puno ng sakit at pag-asa. Ngunit sa puso ko, alam kong ito ay isang bahagi ng kanyang taktika, isang pagtatangka na muling akuin ang kontrol sa aking buhay. Ngunit ako, matatag na nakatayo, hindi nagpadala sa mga emosyon na iyon. Alam kong ang tunay na laban ay nasa mga dokumento, sa mga ebidensyang hawak ko sa asul na notebook, sa mga lihim na tala na hindi niya alam. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang digmaan ay hindi tungkol sa pag-ibig o pagkamuhi. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, kontrol at hustisya. At habang nakatingin ako sa kanya, naisip ko, hindi ako papayag na masira ang buhay ko dahil sa mga kasinungalingan at pagtataksil. Ang laban ay umabot na sa sukdulan. At sa susunod na hakbang, walang puwang para sa kahinaan. Ang huling gabi bago ang lahat ay parang isang eksena mula sa isang pelikula. Mabagal ang bawat sandali, puno ng tensyon at mga hindi masabi. Nakaupo ako sa tabi ng mesa sa aming bahay sa Baguio. Ang asul na notebook ay nakabukas sa harap ko. Mga pahina nito ay puno ng mga lihim, mga katotohanan, at mga patunay ng pagtataksil na matagal kong tinipon. Sa bawat pahina, naroon ang mga kwento ng mga gabing nagiiwan si Claire sa bahay, ng mga tawag na hindi niya sinasagot sa akin, ng mga resibo mula sa mga hotel sa Tagaytay, at higit sa lahat, ang tala ng pagbubuntis na naging sandata niya laban sa akin. Hindi ko naramdaman ang galit o pagdurusa tulad ng inaasahan ng iba. Sa halip, isang malamig na kapanatagan ang bumalot sa akin, isang kapanatagan ng taong handang harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit.
Habang hinihintay ko ang kanyang pag-uwi, inihanda ko ang mesa sa gitna ng sala. Ipinakita ko ang lahat ng ebidensyang hawak ko, nakaayos ng maayos, bawat piraso ay parang isang pader na hindi niya malalampasan. Nang pumasok si Claire, nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga palad ay nanginginig at ang kanyang mukha ay puti na parang kreda. Hawak niya ang isang sobre mula sa abogado, ang opisyal na paunawa ng proseso ng aming paghihiwalay. Hindi kami nagpalitan ng mga salita sa umpisa. Ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Ngunit sa aking puso, alam kong ito na ang simula ng katapusan ng aming kasinungalingan. Sa huling sandali, nakita ko ang kanyang mga luha. Hindi na mga manipulasyon, kundi ang tunay na pagdurusa ng isang babaeng nauubos ang mga panlaban. Nakatayo ako roon, matatag, hindi dahil sa kawalan ng damdamin, kundi dahil sa lakas ng loob na harapin ang bagong simula. Ibinilin ko kay Rachel na tulungan siyang mag-ayos ng mga gamit, at sa isang linggo, si Claire ay aalis na sa aming buhay. Habang nag-iisa ako sa bahay, iniisip ko ang lahat ng nangyari, ang mga pagtataksil, ang mga panlilinlang, ang mga luha, at mga ngiti na puno ng kasinungalingan. Ngunit higit sa lahat, iniisip ko ang kinabukasan, isang buhay na malaya mula sa mga anino ng nakaraan. Pumunta ako sa kusina, kumuha ng isang tasa ng mainit na kape at tumingin sa labas ng bintana. Ang araw ay sumisikat na, ang mga punong pine ay sumasayaw sa simoy ng hangin, at ang mundo ay tila muling nagbubukas ng mga pintuan para sa akin. Isinara ko ang asul na notebook at itinapon ito sa basurahan, ang kasaysayan ng isang kabanata na tapos na. Ngayon, panahon na upang isulat ang bagong kwento ng aking buhay. At sa unang pahina nito, ako ang may hawak ng panulat.